Hi Gemini! Welcome po sa ating channel at ito ay inyong first quarter, January, February, March 2024. Gabay Tarot reading niyo po. So please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily Gabay Tarot reading. So please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits guides, ano po ang ganap sa first quarter po ni Gemini, January, February, March 2024? Spirits guides, makatanggap kayo ng isang papuri or isang regalo. Isang regalo mula sa universe, or ipadaan niya ito sa isang tao para ibigay niya sa inyo. Like for example, compliment. You receive compliment. Pwede ding literal ito na bulaklak o bouquet. May achievement kasi ako nakikita dito. May achievement ako nakikita dito. Naka-receive kayo ng compliment, kaya flattered kayo. Ano pa? So, ayun. Makatanggap kayo ng regalo sa loob ng first quarter. January, February, March. Ano kaya ito, no? Gemini. Spirits guides, ano po ang ganap sa first quarter po ni Gemini, January, February, March 2024? May self-growth dito, personal growth. May nakita kong improvement sa health dito. And this is, maaring nagkaroon ng bonding dito ng isang family. Maaring may bisita kayo na relatives. May nakita ko dito, January, February, March 2024 para po kay Gemini. Pwede din itong personal growth, ha? Spirits guys, ano po ang ganap sa first quarter po ni Gemini, January, February, March 2024? Wow! Ang dami namang bigay sa inyo. May ma-receive kayong promises po. Promises or isa itong literal na ring or promise ring. Oo. This is commitment po. Papasok kayo sa new cycle sa inyong buhay. Ano kaya ito, no? Pwede din ito sa trabaho, ha, at sa buhay pag-ibig. Pwede rin nag-promise kayo sa inyong sarili. Na nag-promise kayo sa inyong sarili na mas alagaan nyo ng sarili nyo, nabigyan nyo ng atensyon ng inyong sarili. This is also, di ba may nabanggit ako kanina na maaring may nagbisita sa inyo na kaanak nyo, nagkaroon ng reunion. Maaaring nagbisita po siya sa loob ng first quarter po, Gemini. Okay? So, this is also a reunion. Pwede din nagkabalikan yung couple na nagkaroon ng cool off or hiwalayan. Nagkabalikan po sila. This is agreement also. Kung sa proposal to maaaring literal ito na nag-propose sa inyo para magpakasal na kayo. Or nag-propose sa inyo na magiging jowa ka niya. Maaaring papasok kayo sa isang bagong relasyon. Pwede din ito sa trabaho, ha? O na makatanggap kayo ng isang, may nakikita kasi akong contract dito. Pwede din marriage contract ito. Or literal talaga na contract sa isang project, sa isang kumpanya. Ayun. Pwede din ito sa marriage. Ang daming ganap. Sa first quarter pa lang.
ni Gemini. Pasensya na po sa ingay. Umuulan po sa amin ngayon. Tsaka may busy po yung daan. Ano po ang mensahe po para kay Gemini sa loob ng first quarter po? January, February, March 2024. Ang ganda. Merong blessing si Archangel Raphael po. Archangel Raphael is a provider of healing. 'Di ba? May nasabi ako dito na may nakita kong healing, improvements in yung health. Okay? Hindi lang to sa health, sa physical ha, pwede din ito sa mental. So, provider of healing for mind, body, and spirit. Sabi po ni Archangel Raphael, magbibigay po ito ng, dala-dala niya yung blessing, na healing for mind, body, and spirit, which is very good po. Ano po ang mensahe? Ano po ang mensahe sa loob ng 3 months? First quarter, January, February, March 2024 para po kay Gemini. Kung mahilig kayo sa animals, maaaring magpasya kayo sa zoo, sa first quarter po, or meron kayong bagong pet. Meron kayong bagong pet or binigyan nyo ng pansin ang inyong pet po. Okay. May nagsabi sa akin ngayon na maaring magsali kayo sa isang pet competition. 'Di ba? Meron 'yan. So may plano kayo na isali nyo yung pet nyo. Ano pa ang energy? Sa first quarter po ni Gemini po, Spirit Guides, ngayon 2024, January, February, March 2024. Clarification po sa card na ito. Meron nga. Career and money. Career and money po ni Gemini. Ngayong first quarter po, January, February, March 2024. Clarification of this card po. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Gemini. Ni Gemini po ngayong first quarter na ito, January, February, March 2024. Spirit's Guide. Clarification of this card po. Gemini. Ngayong first quarter nyo po, January, February, March 2024. Sa mga hindi pa nakapanood ngayong yung 2024 Gabay Tarot reading nyo po, Gemini. So please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Doon po yung Gemini po. Gemini 2024 Gabay Tarot reading nyo po. Maraming salamat po. Ngayong first quarter, January, February, March 2024 para po kay Gemini. Nakikita ko dito na nagkaroon ng generosity kasi may natanggap kayong malaking blessings. 'Di ba? May natanggap kayong blessings dito which is gift. Pwede ding tulong 'yan. Tapos may nakita akong natanggap dito na malaking pera na nagkaroon ng generosity, nag-share po kayo. Tapos, nakikita ko yung ugali nyo dito, na you are very practical, mahusay sa buhay, maparaan, at makapasuporta. Kaya you deserved it po na magkaroon ng abundant in life. Yes, may nakikita akong abundant in life dito, Gemini. So, may nakita rin ako dito sa mga may relasyon, sa buhay mag-asawa. Kayo po ay maalaga sa inyong kapareha. Masahan din kayo. Sabi po ng card dito na magtiwala po kayo na magbuo kayo ng lasting relationship.
lasting partnership. Na magtagal kayo. So, pray nyo lang po. And, malaga kayo dito. May nakita kong motherhood dito. Tapos, si Gemini, may nakita ako ditong, maaari kayong magpa-check up. Kasi, kung gusto nyo magbuntis, may nakita akong chances dito. Kasi may nakita kong fertility po. And, may gusto talaga mag-propose sa inyo na mag-start kayo na family. Nakikita ko dito. So, 2 card na po nagsabi po. Meron talagang ganap na maaring mag-propose itong partner nyo. Or kayo po na mag-propose yung partner na mag-start kayo ng family. Tapos nakita ko dito na full support ang inyong family. Full support ang inyong family. Even your boss or mentor, full support sila. Tapos yung mga life coach nyo, kasi may nakita kong elders dito na nag-a-advise sa inyo. May nag-uusap dito mga elders. So ayun, nakikita ko dito na very supportive ang inyong boss, mentor, or life coach. Life coach, pwede itong parents to grandparents, or mga elders na malaki ang kanilang experience sa buhay karera na naka-line up sa inyo. Na related sa inyo. Ito yun sila. Isa sa sila makatulong sa inyo na ma-improve pa lalo ang inyong career. Sila yung mag-push through na mag-motivate sa inyo para maging success pa lalo ang inyong buhay, karera at money. And yes, hindi na ako magtaka dito na you have abundant in life kasi nakikita ko dito na ikaw ay nakikinig sa inyong intuition at gumagawa ka ng wise choices kasi nakikinig ka sa inyong intuition. Nakikita ko talaga na full support ang inyong family at mga taong malapit sa inyo. Nakikita ko talaga ang abundant in life dito. Whether sa relationship, sa career, and money. Sa inyo rin po. Kasi very healthy yung connection nyo sa inyong intuition. Nakikita ko dito. And ang sabi po ng card dito na examine your relationship towards your mother or mother figure and connect with the children. Ito yung makapagbigay sa iyo ng positive emotions flow. Ano yan? Positive emotions flow, yan yung mag-a-attract ng mga blessings pa. Yung mag-a-attract na papasok talaga yung mga blessings and opportunities. Yes, blessings din yan. So, examine your relationship. Kung naging mabuti ang inyong relationship with your mother or mother figure, at saka sa mga bata, mas lalong gagaan ang iyong buhay. Mas lalong magkaroon ng abundant in life. Nakikita ko dito, Gemini. Sabi po ng card dito na Gemini, you should take care of your health po. Spend time. Kaya pala may nakita kong puno dito. So, spend time po kayo sa nature Sabi po ng card, spend time po daw kayo sa nature, take care of yourself. Pwede din long walk kayo para mas ma-relax kayo. Depende na sa inyo kung ano yung process nyo sa pag-relax, pagkaroon ng relax and calm mind. Pwedeng umupo ka sa tapat ng mga puno, sa beach, basta nasa inyo. Depende na yan sa inyo. Basta po, ang sabi po ng card dito na spend time to nature and take care of your health. Ito yan kasi. Ito yung sila yung mag-spend time kasi yung family, lalo na sa mother nyo, sa grandparents, pa sa mother figure po. Sa mga children, kahit pamangkin mo yan. Mag-heal ka niyan mas lalong mag-create ng positive emotions flow. And pansinin nyo na mare-relax kayo niyan.
Pwede din ito ha, kung wala kayong time mag-outing. Pwede din sa paglinis ng bahay, cooking, gardening. It will help you relax. So, pansinin nyo, Gemini, di ba ganun po? Marerelax kayo. Yan ha, marami ng message dito. Ano pa? Oh, may ano dito oh, may masunod na tradisyon. May masusunod na tradisyon. Okay, masyado kayong mabait dito oh. So beware po ha. Hindi naman masama na maging masyadong mabait. Pero beware lang po para hindi kayo ma-take advantage ng ibang tao. May tradisyon talaga na masusunod. Lumabas ito commitment, proposal, 'di ba? Sabi ko kanina, maaring may nagpropose, may nagpakasal. Oh, lumabas dito. Posible kasi ito na may masusunod na tradisyon such as pamamanhikan, kasal, nagtipon-tipon kayo, nag-reunion kayo. So, meron talaga dito na masusunod. Kaya pala may bisita kayo dito na isang malapit na what I meant is relatives. Okay. Pwede din parents mo ito na dumalaw sa inyo. Nag-visit sa inyo. Okay, may nakita talaga ako dito ha na may magaganap na papamanhikan, kasal, wedding bells is coming. Nakita ko dito. Ayun, ano pa? Nakikita ko rin dito yung mga teacher yung mga teacher. Ano yung concern? Hindi naman masama. Concern ko sa teacher is you're earning money. Hindi naman masama. Good news nga You're earning money as a teacher, online, tutorial ba yan? Or literal talaga na teacher. Tapos may nakita talaga ako dito na mag-take ng board exam, masteral. Basta pag level up nyo, tradition yan tradition yan. I-follow nyo ang tradition para pag level up. Na ladder of success sinunod nyo. Ayun. Which is tradition naman yan sa mga Pinoy. Okay? Sa career and money. Sa career and money po. Ano po ito? Okay. Ito po ay may nalampasan kayong opportunity. Oo. May nalampasan kayong opportunity. Kung may opportunity na dumating ngayon, so pag-isipan nyo ng mabuti, baka kailangan nyo yan. Baka sabay-sabay yung dumating ng opportunity, no? Tapos, ayun, nalito ka na. So, take time na pag-isipan ng mabuti. Baka isa sa doon na mas kailangan mong bigyan ng pansin kasi mas may ibigay sa inyo ito ng advantage. Ganon. Some of you na may nakita ko dito na nagkaroon ng end of contract. Pero don't worry, may nakikita naman ako ditong contract po. Ito. Oo. May nakita naman ako, don't worry. Basta take an action lang ha. Huwag kayong mag-antay ng ilang buwan. So, mag-take action kayo habang hinantay nyo yun. Kung gusto nyo talaga yun, decision nyo na yan. Pero, sabi po ng card dito na, make yourself busy habang inaantay nyo to. And, isipin nyo yung mga possibilities kung masasense nyo yan kung para talaga yun sa inyo. So, makinig lang kayo dito sa gabay po. Oo. Baka may bibigay pa ito ng mensahe sa inyo. Basta po may nakita talaga akong signing of contract dito. Pero dito, may na-end of contract. So, kaya anong dapat, ito lang yun, suggestion lang po ito ha. Kung malapit na yung ma-end of contract sa inyo, kung confident naman kayo na ma-rehire kayo, or gusto nyong lumipat sa iba, so, huwag nyong antayin na tapusin yung end of contract nyo. Mag-apply kayo sa ibang kumpanya kung gusto nyo. Tapos, habang inaantay nyo, patapos na yung contract nyo, di ba? Para hindi kayo mag-antay ng matagal. Okay. Ayun ha, may sabi dito na maaring ilan sa inyo malampasan nyo yung opportunity kasi hindi pinag-isipan. Kaya ang sabi po ng card dito na kailangan ng pag-isipan yung dumating na opportunities.
Kailangan na pag-isipan. Don't rush things. Pag-isipan nyo ng mabuti. Don't pressure yourself. Ramdamin mo. Oo, i-feel mo kung ano yung mas importante na makabenefit ka. Tapos sabi po ng card dito na ingatan nyo po daw yung kaperahan nyo. Same as well sa pag-ingat sa tao po, sa relasyon sa career and money to sa relasyon sa co-worker po. So, sabi po ng card dito na believe in yourself, think positive na ayun, na ma-rehire ka ulit or ma-hired ka sa inyong papasukan, sa inyong in-apply na trabaho. Huwag kayong mag-antay ng matagal, ha? So, kailangan, marami namang opportunities dyan. So, give time to yourself na maghanap ng trabaho. Kailangan talaga kasi ng action para mas matulungan tayo. Okay? And have faith. And have faith na ang divine can lift you out of any period of loss. So, ingatan talaga ha, huwag niyong antayan na mawala yung pera, yung mawala yung connection niyo sa inyong coworker. Ayun. So, ang sabi po ng card dito na have faith in the universe. Ask a divine assistance. Connect to your intuition. Malakas yung intuition niyo ngayon. Tapos, may new beginning kasi ako nakita dito, 'di ba? New beginning, tapos bago sa inyo lahat. Kasi papasok kayo sa inyong new cycle sa buhay. Like for example, pag pirma ng kontrata, bago sa inyo lahat. So, that's very normal na makaramdam ka ng hindi kayo gaano komportable. Yes, kasi hindi kayo pamilyar sa lahat, lalo na sa ugali sa mga coworker mo at sa boss. Lalo na sa mga negosyante dito na bago sa inyo. Nangangamba pa kayo kung patok ba ito, kung magiging okay ba yung sales. So, have faith. Kung kailangan mag-study kayo, magkaroon ng marketing strategy, then do it. Basta po, kailangan kasi alam na alam nyo yung takbo ng negosyo nyo. So, have faith po in the universe. Sabi po ng card dito, have faith in the universe. Okay? So, don't take this as negative. Gemini challenge niyan sa inyo. Don't take that as negative kasi magiging negative talaga niyan. Alam kong hindi nyo gusto yan. So, kailangan take this as challenge. Take this as challenge na may makukuha kayong lesson nito. And para naman to sa inyo. Kailangan puro action to Nakita ko dito sa loob ng first quarter si Gemini. Puro action ito. So, wag nyo hayaan na mag-antay kayo ng matagal Kailangan nyong maghanap ng paraan. Okay? Ano pa? And nagsabi po dito na focus on mind healing instead of suffering. See? Focus on mind healing instead of suffering. Kung ano man yung mga disappointment, yes, that's very normal. Pwede mo niyang i-feel yung sufferings. Pero, dapat handa ka rin na i-let go yan. Kasi alam naman natin lahat na hindi yan makakabuti kung magstay talaga yan. Kasi kung magstay yan sa inyo, mas lalong lalaki yan. Okay? Tapos, wag nyo hayaan po daw na ma-stress kayo dito. Oo, sa dami ng trabaho. Okay, ingatan ng kaperahan, relasyon sa katrabaho. Maraming reminder po dito, Gemini. Okay, ano pa? Ano pang mensahe? Ayun, lumabas siya dito Andito pa siya. Sa air signs kasi, part kayo sa air signs, diba? Gemini, Libra, Aquarius. Diba? Halos araw-araw akong may nakitang na mahilig magmanipula sa inyo. Kasi naiinggit sa inyo. Lumabas din siya dito. So, ayun. Huwag niyong hayaan na papasok ito sa buhay niyo, na maapektuhan kayo sa kanyang ginagawa. Kasi ito yung dahilan kung hayaan niyo po ito. Ito yung dahilan na magkaroon ng black intuition. Mas lalong tatagal yung inaantay nyo.
O, gusto niyo ba yun? 'Di ba? Hindi. So, ang kailangan gawin, huwag niyong hayaan na papasok yung taong mahilig magmanipula sa inyong buhay. Makinig ka, then release. Mm. Siya, kasi ito ay hindi siya totoo sa kanyang sarili. O, hindi siya totoo sa kanyang sarili, hindi siya totoo sa inyo. Parang gusto niyang mandamay, ganun. Ah, ayun. O, huwag kayong magpadala daw kasi malakas yung intuition. Sayang naman kung sa taong ito o sa taong ito na mahilig magmanipula, siya yung gagawa ng paraan na magkaroon ng blockages. Ang pangit naman tingnan, di ba? So, huwag niyo talagang hayaan na manghimasok siya sa inyong, papasok siya sa inyong buhay na maapektuhan kayo. Kasi, reminder lang po, kung hayaan niyo siya, nako, magkaroon talaga ng blockages yan. Paano naman itong mga blessings sa dumating sa inyo na ang ganda-ganda naman ang reading kong ito? Kung hayaan nyo. So, ang sabi po ng card dito na, hayaan mo siyang mamblema sa inyo. Hayaan mo siya na, oo, kasi may matutunan din siya sa kanyang ginagawa eh. Babalik din yan sa kanya. Kung may masama siyang intention sa inyo, babalik din yan sa kanya. Ang gagawin po daw, sabi po ng card, calm and balance. Calm and balance. So, sa love life, self-love, partnership, and romance, may malalaman kasi kayong sekreto dito. Malaking sekreto. Siguro malalaman mo kung sino itong nagmanipula sa inyo. Malakas kasi ang intuition nyo eh. May sekreto kang malalaman ngayon o malalaman mo na kung sino yung manloloko o nanloko sa inyo. So this card also tells you na dapat ikaw ay magpahinga, magnilay-nilay. Babala talaga. May warning talaga dito na warning talaga na avoid mo itong taong manloloko na mahilig magmanipula. So this card tells you na be careful of seeing things that are not there. Hindi po siya totoo sa kanyang sarili. Kung problema talaga yan, problema niya yan. So, wag niyong i-accept yung problema niya sa'yo. Hayaan mo siya. Basta, ang ganda ng reading niyo dito eh. So, kailangan na pagsikapan yung hindi siya makapasok sa inyong buhay kasi maganda yung blessings. Naiinggit yan sa inyo. For sure. Ano pa? Sa mga may relasyon dyan sa buhay mag-asawa, may sekretong mabubulgar at nagkaroon kayo ng honest conversation. Sa mga single dyan, maaring may malalaman kayong sekreto mula sa inyong manliligaw. Ano kaya yan, no? And may nakita ko dito, you are receiving love. Nagkaroon ng growth and expansion. This is mother figure also. This is happiness po. Happiness. You're taking time na sa nature po. At the end of the day, siguro, sa January, February, March, magkaroon na ng time sa nature. Nagkaroon ng development dito, success. Di ba sabi ko kanina dito, maaring magpa-check up kayo ng magpa-check up kayo ng maaga kasi nakikita ko dito na fertile may fertility. Hanggang dito. Maaring si Gemini, sa loob ng first quarter, may nakita ko dito na may pagbubungang mabuti. Ang parating. Pwedeng bagay man or pagbubuntis. So this is also means fertility ha. Dalawang card na po ang nagsabi dito. So sa ayaw magbuntis dyan, mag-ingat po. Sa mga gusto, congratulations in advance. And this is also means abundance. Abundant in life, abundance in life. Abundance and success. So claim nyo na. I-claim nyo na, Gemini. So I claim abundance in life and success. Success sa aking buhay, karera, kaperahan, sa magkaroon ng peace of mind. Ang aking buhay, ang aming pamilya, karoon kami ng good health. Good health kami, safe ang aming bahay. Ganon, yung claim. Kaya yan yung i-claim nyo, Gemini.
So this is also means abundance and success. This card tells you na be happy with the results of your actions. Sa mga singles dyan, the advice is allow yourself to receive love and acknowledge that you can attract romance by loving yourself. Yes, yan yung palagi kong sinasabi dito na. Kung hanap nyo green flag, syempre magsimula yan sa inyo. Okay? So, this is a fertile time ha. So, sa ayaw magbuntis, mag-ingat po sa mga gusto. Ayun. Sobrang happy niyo po. Okay? Remember to practice self-love. You can bring divine love into your spiritual practice also. May message dito. This is love, beauty, money, creativity. Hidden truth, anong iniisip mo? Anong iniisip ng mga Gemini? Ngayong first quarter po, January, February, March 2024, single. The timing just wasn't right for us sa mga buhay mag-asawa at sa mga may relasyon. You came closer than anyone. Love message po sa mga single po. Para po kay Gemini ngayong first quarter po, January, February, March 2024. Spirits guide. Bodies of water. Spend time, mag-spend time talaga kayo. Maaring beach outing to eh. Spend time near water such as lake, river, or the ocean to recharge your battery. So, nasa January, February, March 2024 yan. You will spend time to our nature, which is nice. Bright future. Wow. Stop worrying. Everything is going to be fine. Gemini. Everything is going to be fine. Stop worrying too daw. Love message na po sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon para kay Gemini. Ngayong first quarter po, January, February, March 2024. Spirits guide. Be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. Yes, indeed, dreams do come true. And practice compassion. See things from a fresh perspective. Wisdom message na po para kay Gemini ngayong January, February, March 2024. Spirits guide. Stepping into power. You are strong beyond measure. Ang ganda. And breaking trail. A breakthrough is at hand. Kabuang advice nyo po para kay Gemini ngayong first quarter po, January, February, March 2024. Spirits guide. Emotions are running high and surrender to the divine. Spirits guides, angels, archangels, guardian angels, mensahe nyo po para kay Gemini ngayong first quarter po, January, February 2024. Spread your wings, sabi po ni Archangel Ariel, do not hold back right now. The timing is perfect and you are ready to soar. And nurture, message from Archangel Gabriel. As you nurture a child, you nurture your own inner child. Both activities are important for you right now. That is your reading, Gemini, for your first quarter po, January, February, March 2024, Gemini. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.